Good afternoon, everyone. I am Group 1 from ICT B1, and our system is a complaint management system. This system is created to receive complaints and reports from students that attend the university. And now let's proceed to the explanations of the system. First one is mag-login tayo. If ikaw ang student is dito ka mag-login sa user registration. Ayan, and clickable din yan. So, ayan. State your name, email address, contact number, ayan, and password. Ayan, if yan na okay na, pwede na bumalik sa homepage. Sorry. Ayan. Then, sa user login ka naman. Ayan. Lagay mo lang email mo, then, password. Ayan. At then, ito yung pinaka-dashboard ng system namin. So, dito is, una mo makikita is yung total complaints, pending complaints, process complaints, and closed complaints. Dito makikita yung status ng complaints mo, kung ilan yung complaints mo, or yung hindi pa nakasikaso, or yung in process na, tsaka yung close na complaints. Then, punta naman tayo sa last complaint. Ayan. Dito is pwede kang mag-select ng category name, which is hindi ko pa nadadagdagan, pero dito yung category name. Pili ka lang kung classroom environment, bullying, and kunyari ang classroom environment, about chairs, then nature of complaint, broken chairs, and then dito na magsusulat ng more info about dun sa complaint mo. Kunyari, ayan. And if kunyari may file kang kunyari na pinicturean mo yung mga sirang upuan, ganyan, pwede mong ilagay dito. Ayan, pwede mo choose file, then submit. Ayan. Then doon ka na mag-submit, makita mo yung complaints mo is isa, then pending pa siya kasi hindi pa siya nasikaso. Ayan. Then complaint history naman. Ayan. So, ito na yung pinakauna mong nagawang complaint. Ayan, makita mo yung status, not process pa. Ayan. Pag yung details, makita mo yung details ng complaint mo. Ayan yung pinaka-dashboard ng admin. Then, pag nag-log out, punta naman tayo sa admin interface. So, ito naman yung makikita sa admin interface natin. Makita niya kung ilan yung users ng system na to, ilan yung category niyang nilagay, total subcategory niyang nilagay, total complaints ng users, pending complaints ng users in process, closed complaints. Dito naman sa sidebar, first, ito rin pala sa header niya is makita mo kung sino yung mga tag dito. Kita mo notification if kung sino yung nag-complain. Yan. Then, ito na yung category which is siya lang makakagawa. Siya lang makakapag-add. Yan, category name. Kunyari, about sa teacher. Ano ba pwede? Teacher relationship. And about sa relationship ng teacher and students. Ayan. At sa subcategory is, ayan, nakita nyo nakalagay na siya sa category name. Ayan, which is, ayan na, teacher relationship. Ayan, then,
Sa subcategory name is pwede natin maglagay ng low grades. Ayan. Add. So, ayan. Magpa-pop up na yan yung ginawa nating subcategory dito sa ating users. Ayan. Pag mag-clutch, ayan. Kita nyo dito na yung category name. Teacher relationship. Pag sinelect yung teacher relationship, andito na yung low grades. Ayan. Ganun lang din. Then, next one is manage users. Dito makita kung sino yung mga nag-login or nag-register sa aming website. Ayan. Makita mo yung complaints nila. Ayan. View details. Ayan. Kita mo yung pwede rin natin sila i-delete. Yari, i-delete natin to. Ayan. Pati yung complaints niya is madi-delete din pag dinelete yung account. Eto. Makita rin yung complaint nung if ever. Ayan. Ito yung complaint niya. The next one is user complaints. Ayan. Ito na makita ni admin yung lahat ng complaints. Isa pa lang nagka-complaint. Ayan. Then, in process and close complaints. So, for example, ito yung kinomplaint natin dun sa user kanina. Ayan. Final status at process pa. Then, pwede tayo mag-take action dito. Ayan. In process na. Pwede tayo mag-comment as admin. Ayan. Process natin, pwede ka mag-comment, then submit. Ayan, complaint details update successfully. Ayan, close window, then pag pumunta tayo ngayon sa user, mag-a-appear na sa user yan. Makita ng kanina nasa pending siya, which is hindi pa nagagalaw ng admin. Then yun is in process na siya, which is ginalaw na ni admin. Ayan. Tas, pag nakita niya sa complaint history rin, makita niya in process na. Then, pag view details niya, makita niya yung remark ng admin, which is yung comment. Ayan. Ang iyong concern na in process na maaaring maghintay lamang ng susunod na update. Ayan. Ayan, makita rin sa admin yan. Ayan. Yung in process niya, isa lang. Ayan. Same as, ayan. Makita yung in process. Nasa in process na rin siya dito sa manage complaint. Ayan. Then, again, pag tinake action ulit, then nilagay is close complaint na ayan. Pag sinubmit, ganun ulit. Then, close windows. Pag tinignan mo ngayon siya sa users is close na siya. Sabihin, tapos na yung na-action na yung complaint niya. And may kita rin dito sa complaint history niya. Close na siya. Sabihin, tapos na actionan na. Pag menu details niya, ayan, may kita niyo yung remark ulit. And close updation date, may kita kung kailan na close. Ayan. Yung concern ay in action na. Ayan. Then,
Pag tinignan ulit sa dashboard, nakita ulit yung close complaint. Then, na-close na siya. Then, sa admin naman, pag tinignan sa close complaint, ayan, close na rin siya rito. Tinig sa dashboard, ayan, close complaint na siya. Then, next one is user search. Ano ba yung user natin dito? Carl Jan tsaka Mervin. Pag search natin, Carl Jan, ayan, kita yung kay Carl Jan tsaka yung complaint ni Carl Jan. Ayan, pwede din i-view details yan. Then, next one is Mervin naman. Ayan, may kita rin yung yung complaint niya. Ayan lang. Then, ganoon lang din pag mag-logout. Ayan. Pwede mo ito i-click para mapabalik ka sa homepage. Same sa dito. Ayan. And ayun lang. Salamat sa nanonood and sana masugutan yung survey na maayos. Yun lang. Thank you.